and Waray Waray OFW Talk Show. And for the female category, Content Creator of the Year goes to Waray Waray OFW Talk Show. Waray Waray. So, habang hinihintay natin, andyan ba siya? Meron siyang representative. Good evening, nice to meet you po. Vince and Gab. On behalf of the winner for the Best Content OFW Talk Show, and of course to the supporters of Waray Waray, the Team Waray that are always there. It has been almost more than a year that I support this channel because as host said, we belong to the OFW. And the reason why I am the one doing the speech on behalf of the host, because I co-host her on the most of the talk show, and I am one of the backbone. Continuation po tayo doon sa ating klase kaninang umaga. So we are still on our classroom. Kaya itutuloy na po natin ang ating klase dito sa aking classroom. So again, good morning everyone. At gagawin natin itong eskwelahan kasi nandito kayo sa aking classroom. Let's start. Continuation lang to kanina doon sa vlog ko na ayokong humaba. Kaya hinati po natin dito. So ngayon guys, ang pag-uusapan natin ay ito namang babaita. Babaita talaga. Ayoko maggamit ng mga harsh word o mga hate words kasi nakakabagabag din sa puso. Pero guys, sa pag-iisip-isip ko, itong mga nangyayari ngayon, yung walang katapusang issue na bumabalot dito sa mga yulo, ang bottom line talaga nito ay yung babaita talaga, yung si Golden Girl. Kasi, biro mo, nakikita mo na yung influence niya kay Carlos na itong di umano na pag-claim niya ng 5 million pesos from businessman Chavez Singson, hindi ito gagawin ni Carlos kung sa kanya lang ito desisyon. Kasi nakita niya naman yung appearance ni Carlos sa social media at saka sa mga mainstream media, diba? He's like an innocent boy. Kumbaga. Sa mga yung mga marunong magbasa ng personality ng isang tao, makikita mo naman how bad or good ang isang tao kasi naniniwala pa rin ako na si Carlos ay hindi ganun kasama noon. At ngayon, napipilitan lang siya maging masama because of the dictation of this Golden Girl. Kasi diba, yung mga speeches niya, like yung sa crop top, if you remember, nagpahayag si Carlos sa pamamagitan ng isang post niya sa kanyang social media official account na kaya lang naman niya ginawa yung pagsuot ng crop top dahil pinilit siya ni Chloe at mahal naman talaga daw niya si Chloe, kaya sinunod naman niya. So, ibig lang sabihin, if we are going to go back to the previous posts, interviews, and other statement that we can see in social media, Carlos always act like an innocent boy na lahat ng kanyang mga sasabihin ay lagi niyang bit-bit ang pangalan ni Chloe. Kasi diba, nung nagpa-press con si Mrs. Yulo, dahil sa red flag ni Mrs. Yulo doon sa mga actions o gesture ng babae na pakalat-kalat na puwet, na ayaw niya makita ng mga ni Carl Eldro at the age of 16 o 15, na nakikita ni Carl Eldro yung kanyang puwet na pakalat-kalat ayon sa term ni Mrs. Yulo, dito natin makikita ang isang concerned mom. O kung hindi concerned si Mrs. Yulo sa anak niya, which is si Carlos, hindi niya sasawayin itong girlfriend ni Carlos o
hindi niya pagsasabihan yung anak niya na, anak, ano ba naman yung itsura o pananamit ng girlfriend mo? Bakit ganyan? Pinagtatanggol ni Carlos si Chloe na wag mo itulad yung pananamit ni Chloe sa pananamit natin sa Pilipinas kasi lumaki siya sa Australia. So iba yung way of ano bang term na ginamit ni Carlos? Akto. Yan, yun yung term. Iba daw yung akto ng mga kabataang lumaki sa Australia sa akto ng mga kabataang lumaki sa Pilipinas. So yun yung exact term na ginamit ni Carlos sa pagtatanggol niya dun sa kanyang girlfriend. So yung nanay, para sa akin, hindi lang ito concern sa anak niya sa kahinanantungan ng relasyon nila ni Chloe dahil doon sa way ng panonood ni Chloe ng mga damit, kundi concern din si Mrs. Angelica dahil yung kanilang lugar sa Malate ay hindi naman to exclusive subdivision na ang makakakita lang sa kay Chloe tuwing lalabas ay yung mga taong nakatira sa private or exclusive subdivision na wala sa kanyang mambabastos. Kasi alam mo yung mga nakatira sa mga mayayamang subdivision, halos ang mga tao doon walang pakialaman dahil mga pribado at hindi hindi dikit-dikit yung bahay. Aside doon sa magiging effect nito kay Carl Eldro at sa iba pang mga kabataan kasi 15 ang nakatira sa bahay ni Mrs. Yule, imagine that. Kasama na yung mga uncle, yung mga lolo-lola, di ba? Mga taong makakakita sa galawan ni Chloe doon sa bahay nila na gano'n ang panuot na halos kita ang, sabi sa waray, ilot-igot. Yung mga tao sa labas na pag lumabas si Chloe, magiging pahamak para sa mga standby o mga hindi, yung mga masasama ang loob sa labas na hindi naman talaga, di ba hindi perfect ang ating mga community. May mga tao talagang mapagsamantala, lalo na pag ikaw ang nag-i-initiate sa sarili mo para maging biktima ka ng rape o ng pambabastos. So isa ito sa mga naisip ko na gusto lang ni Mrs. Yulo protektahan yung kanyang anak na hindi mapahamak sa mga ganitong tao na makitid ang pag-iisip sa labas. Na pwedeng ikapahamak, na pwedeng mag-trigger sa couple na ito, na si Carlos and Chloe, na mayabang yung yung girlfriend mo porket may tsura, bakit gano'n na lang manuot, ipapakita pa talaga yung mga halos private part of the body. Na yun minsan ang mga cause ng mga power tripping ng mga standby. Yung para bang aasarin nila yung lalaki, yung boyfriend, para sabihin na ang yabang naman ng girlfriend mo porket maganda ang katawan, ba't ganyan ang suot, ganyan. Diba? Tapos ngayon, pag inasar ng mga standby yung girlfriend ni Carlos, of course si Carlos magagalit at ididepensa niya yung kanyang girlfriend. Na hindi ganyan ang girlfriend ko. Tapos doon magkukos ng awayan o bugbugan o tripping dahil gusto ni Carlos i-defend yung kanyang girlfriend doon sa mga mambabastos. Yan ang naisip ko. Kaya lang minasama ni Carlos. So hindi talaga maganda ang dulot ng girlfriend ni Carlos sa kanya. Yung sinasabi niyang yun ang nakapagpabago ng kanyang mental health at well-being, si Chloe, sinasabi niya lang yon dahil sobra-sobra yung pagmamahal niya. Na mas in love kasi si Carlos kaysa sa kay Chloe. Kasi again, may mentionin ko ulit o babalikan ko ulit i-mention yung sinabi ni Carlos sa interview ng Tony Talks na noong hindi si Chloe nagpaparamdam through text, through chat, dahil nag-move in pala ito o naglayas, lalong na-depress si Carlos. Lalo siyang hindi nakakatulog at hindi nakakapag-concentrate sa training. Kasi syempre, girlfriend niya, in love siya, tapos hindi nagpaparamdam, of course. Doon siya, nadagdagan yung kanyang depression, malayo pa siya sa pamilya kasi pandemic, di ba? So, ibig sabihin, noong nakuha na ni Carlos ang loob ni Chloe, doon na
wala na siyang, para siyang na-hypnotize. Parang wala na siyang ibang pakikinggan, kundi si Chloe na lang. Dahil sa sobrang in love siya sa babaeng ito. So now, iti-take advantage ngayon ni Chloe yung pagmamahal na yon sa pamamagitan ng pag-uutos ni Chloe dito kay Carlos. Kaya naging sunod-sunuran si Carlos sa kanyang girlfriend. Lahat ng gusto ni Chloe, at sinabi rin ito sa Miss Tony Talks, na nilatag niya doon sa Japan yung mga ayaw niya at mga gusto niya. Diba, kay Carlos? Parang take it or leave me, parang ganun, take it or leave it. And then kung hindi mo iti-take, and let's parted ways. Parang ganun. So ngayon, dahil nakikita natin na over in love si Carlos kay Chloe, lahat ng kanyang i-dictate ngayon, like sa pera, sa pag-disconnect ni Carlos sa pamilya at sa mga kapatid, at itong 5 million again na ino-offer ni Chavez na biro mo nag-reach out, hindi ako nakaniniwala talaga na si Carlos lang ang may desisyon nito na mag-reach out kay Chavez. Na parang sayang. Hindi talaga, as in, I'm sorry sa mga iba na naniniwala na si Carlos ay naging gahaman, pati yung 5,000 na reconciliation reward ay kinukuha. Hindi ako naniniwala na ito ay desisyon lamang ni Carlos. Maaaring si Chloe dito ang nagdikta kasi pinapaikot lang siya ni Carlos eh. Kasi baka nanghihinayang. Dahil materialistic girl siya. Nakita nyo naman, kung hindi ka materialistic girl at totoo yung intention mo sa partner mo, hindi mo ilalayo yung mga mahal sa buhay ng partner mo sa kanya. Kasi kung totoong pagmamahal yan, alam mong nasasaktan din si Carlos dahil pamilya niya yon, doon siya nanggaling, hindi mo iaalis yan. Bagkos, dadagdag ka doon sa pamilya nila. Dadagdag ka sa positibong pamumuhay, hindi sa paglayo o pagkawatak-watak. So yun po ang aking nakikita na analysis dito. Tingnan mo, lahat ngayon ng hindi pagsipot ni Carlos sa kanyang mga kapatid sa Japan at hindi niya pagsipot sa Malate, sa kanyang pamilya o pag-reach out na hindi na ipapadaan sa channel by channel, hindi ito gagawin ni Carlos na ganito ang maging sitwasyon niya habang buhay kung hindi dinidiktahan ni Chloe. Kasi kung aaralin natin ang pinanggalingan nilang dalawa, si Carlos galing sa payak na pamilya na pinalaki ng mga Yulos parent ng maayos with values. Ito si Chloe, ikukumpara mo saan lumaki? Sa paghihigante, katapangan niya ang kanyang i-project kay Tony Talks, di ba? Yung, kaya ako matapang dahil ito yung nakita ko sa lola ko. Kaya ako matapang dahil biktima ako ng domestic violence ng biological mother ko. So, doon siya nanggagaling. So ngayon, dahil meron si Chloe mga galit o bagahe na dala-dala sa puso niya, gusto niya dito mang-influence sa kanyang boyfriend. Nandadamay siya. Parang gusto kong sabihin na yung kwento nila is parang yung sa Genesis. Yung sa Book of Genesis, when the serpent talked to Eve and asked Eve to eat the fruit of the tree of the knowledge at inalok ni Eve si Adan o si Adan na kumain, parang ganon. Na inosente si Adan sa kasalanan, wala siyang kasalanan, kaya lang nung inalok ng serpent itong si Eva at inalok ni Eva si Adan doon sa fruit of the tree of the knowledge, doon nagkasala. Doon parang umikot na lang ang buhay ni Adan kay Eva, sunod-sunuran hanggang namataan na lang nila na nagkasala na sila sa mundo. Di ba? Kasi dati perfect sila eh. Wala silang kasalanan, nabubuhay sila sa
kahit anong merong nakikita sa paligid na mga create ni Lord, ng Panginoon, na pwede kayong kumain ng kahit anong pagkain na nandyan sa inyong kapaligiran, except the fruit of the tree of knowledge. Pero nang dahil dito sa alok ng kasalanan ng serpente, parang na-attract ito si Adan at nagkaroon sila ng kasalanan. Ito naman, kay Chloe San Jose, inosente si Carlos sa mga ganitong klaseng accusation na magnanakaw ka, sinungaling ka pa, pero kasi sa sobrang in love niya kay Chloe, na nahatak siya dito kay Chloe. Kasi 'di ba, again, uulitin natin, may mga hamon si Chloe na kapag umuwi si Carlos sa pamilya ay sasaktan niya yung sarili niya. Since mahal ni Carlos si Chloe at ayaw ni Carlos na masaktan si Chloe, yung sasaktan niya yung sarili niya o maaaring knock on the wood, magkitil ng sarili niyang buhay, so hindi niya gagawin na umuwi. Nagpipigil siya. Kaya nakikita ko yung paghihirap ng puso ni Carlos. I am very sure na meron yan siya kabigatan. Kasi magulang niya to at wala namang history. Walang history na mula pagkabata, suwail na talaga siya. Eto lang, parang ngayon lang siya naging suwail. Simula nung nakilala niya si Chloe. At doon na lang umikot yung kanyang comfort zone. Hindi na siya nakikinig sa iba. Tapos, dito sa kanyang mga resources, yung kanyang pera, yung fame niya, dahil siya lang nakikinabang sa fame ni Carlos, diba? Yung mga endorsement, yung mga interviews, kabi-kabila ang interview. It's only never ang magulang na involved o nabigyan man lang ng pagkakataon ng mainstream media na i-congratulate personal si Mrs. Yulo at si Mr. Yulo na kasama nilang anak. Lalo na yung nagbigay ng dinner party ang presidente ng Pilipinas. Ito sana ang pinaka-momentum na hindi malilimutan ng isang magulang sa isang anak na nag-uwi ng tagumpay, ang magkaroon ng dinner party sa Malacanang. Pero nawala dito si Mrs. Yulo at si Mr. Yulo. Ang nag-represent si Miss Cynthia at saka si Chloe. Sa mga interviews, ang sumasagot sa congratulatory message ng mga media, si Chloe. The standard from the Philippines. What can you say about the victory of? Wala po, hindi ko na po anong sasabihin. Sobrang nanginginig po rin po siya. Wala na po akong masabi. Thank you lang po. Maraming salamat po. And thank you po sa family ko po na super nagpasupport sa sarang dalawa. Nakikita natin yung mga actions at mga pananalita ni Carlos. Mahiyain siya. Hindi naman po talaga totoo. Okay, so ganito na lang ang gagawin natin para maging kahit papaano magkaroon ng kaunting linaw. Kasi we are hearing one side of the story, Yes. but you are not sharing your side of the story. Bakit? Personal din po kasi masyado hindi na din po para malaman ng buong sambayanan kung ano yung nangyari. Nagsabi siya, nahihiya siya dyan, magpa-interview. Kaya lang, hindi niya matanggihan si Miss Tony Talks at of course yung girlfriend niya. Dahil uhaw si Chloe sa fame. Uhaw sa kasikatan kasi again, for so many times ko binabalik dito na merong audition si Chloe sa ASAP noong mga 16 years old siya. Pero hindi siya natanggap. Mga audition sa acting, sa singing, at sa iba pang talent na pwede niyang ipakita sa mga tao. Pero hindi, di ba siya kinuha? Hindi siya nakapasa. At nag-audition din siya, nagpa-interview din siya kay Miss Cynthia ng trabaho. Nag-a-apply siya, hindi rin din siya kinuha, di ba? So ngayon lang na sumikat na siya dahil na parang ang assessment ko dito kay Chloe kasi tinanggalan siya ng pagmamahal ng mga magulang dahil lumaki siya walang nagkalinga na totoong magulang. Tinanggalan siya ng karapatan na sumikat ng kabataan niya dahil sa hindi siya tinanggap ng ASAP
o mga national TV na gusto niyang pag-audisyonan. Lahat ng mga yon inipon niya na pagdating ng panahon, tingnan natin, makukuha ko din kayo. At eto na ngayon, nung nakuha niya na dahil nakilala niya si Carlos, nagtuloy-tuloy na at ayaw niyang paawat, kahit masira pa ang relasyon ng mga parent ni Carlos, wala na siyang pake. Nakuha niya na ang gusto niya. Ang sumikat sa social media at sa mainstream media at sa showbiz. Kasi ito, nag-a-appear na siya sa ASAP at sa mga different invitation ng mga talk shows. So yun po ang assessment ko. Kasi kahit balik-balikan, kahit alam niyo yun, nag-e-effort ako magkalkal ng mga nakaraan nila Carlos kay Mrs. Yulo sa the way kung paano sila magsama-sama. Payak na payak ang pamilya nila na masaya. Pero biglang umikot ang mundo at eto na sila ngayon. Nang dahil lang sa influencer ni Chloe. Biro mo, 15 people in the house of Mrs. Yulo versus isa, which is si Chloe. Pinili ni Carlos yung isa between 15 people. Hindi ko naman sinasabing kailangan niya mamili. Pero kasi nanghihinayang lang tayo doon sa ininvest ng magulang ni Carlos na pinalaki siya ng maayos. Tapos naging mahina si Carlos sa pagtanggap ng sitwasyon na parang ang tadhana ay binigyan siya ng choices. Girlfriend, family, or both. Pero ang pinili niya isa, dito lang siya namili siya ng isa lang na mamahalin. At yun ang kanyang girlfriend. Ayun. So guys, children, tapos na po ang ating klase at bukas na naman, iba na naman ang ating pag-uusapan sa aking nakahandang lesson plan. So goodbye children and I'll see you again on our next class. Bye for now.